Sen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? So yung probability na maraming senador yon kasi No, sabi nyo nga 355. I won't get there. No? Ikaw lang nagsabi, kaya sinasabi ko lang, in answer to your question, kung ganun tayo dadali doon tayo dadali ng ebidensya, wala tayong magagawa. Di ba? Pero so doon sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito, Well, it's about time, ano? wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron sorry, tayo. last na, sir. Sir, paano nga may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tayo. Sir, good morning. Doon sa may lang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng uso? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun ba sa 15 yung Darcy? Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator right now. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No? He can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa loob, sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay.
Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin pong mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Ano? Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Asher? Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sir, doon sa... Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sir, doon sa naging complaint These are kahapon... light moments lang ito. Pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, ano? May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya.